Shana POV. Goodbye Lola, see you later po. Paalam ko kay Lola, na naghahanda na rin ng kanyang sarili papunta ng kanyang opisina. She's an interior designer, at naging model din noong dalaga pa siya. High school pa lang ako ngayon, at ang dami ko ng plano sa sarili ko, like mommy and daddy who passed away, na architects din ang naging trabaho, ay isa iyan sa goal ko when I finish my studies or else like Lola na isang model, ay baka susunod din ako sa yapak niya. Alright, take good care of yourself. Apo, nasa labas na yata ang driver mo. Umuwi mamaya ng maaga, okay. Aniya habang naglalagay ng make-up sa kanyang mukha, nakikita na ang kulubot ng mukha ng aking lola, pero kitang-kita pa rin ang halma ng kagandahan niya. Okay po Lola, mag-ingat din po kayo Lola, and don't forget that I love you so much in the whole universe. Masayang wika ko habang pinugpog siya ng maraming halik sa pisngi. Oh no, ikaw talaga na bata ka. Wrong timing ka palagi, pag nagkikis ka sa akin. Kapag natapos na akong maglagay ng make-up sa kakapalalapit, ikaw talaga. Natatawa niya na sabi habang pilit akong kinikiliti, kaya puro tawanan ang sulok ng dresser niya kung saan din siya nagma-makeup. Basta Lola, I love you po always. I love you too. Good luck sa studies mo, let me know, kung wala kang maintindihan para mag-guide kita and so, umiling ako dahil sa sinabi ni Lola Alma. Kaya ko na po Lola, easy lang naman ang mga subjects ko. Kung may hindi ako maintindihan ay sasabihin ko po sa inyo. Sambit ko. That's good. Nagmana ka talaga sa akin, Apo. I'm blessed to have you. Likewise Lola, I love you. Hindi naman sa nagmamayabang, pero ipagmamalaki ko na naging maganda naman ang results ng mga subjects ko, after what happened. Isa pa may nagtuturo naman sa akin, walang iba kundi si Vino Mornet, ang aking superhero, at aking crush. Pero secret muna iyon, hindi niya pa alam na crush ko siya. Ang alam niya lang na isa siya sa tinagurian ko na superhero, he saves me from my classmates, who kept on bullying me. Hanggang naging close ko na rin siya bukod kay Natalia na kaibigan ko rin at kaklase. But she's mabait, at hindi mahilig sa away, kaya kapag may nambubuli sa akin ay hanggang nasa dulo lang siya at umiiyak. Dahil hindi niya ako kayang ipagtanggol sa mga classmates ko na bully, maybe because of my status. Na akala nila nag-aaral ako sa school, na kung saan ako pinapaaral ni Lola, dahil sikat ang pamilya namin, naging bully sila lalo sa akin, dahil alam nila na hindi ako nagsusumbong kay Lola, kaya naintindihan ko si Natalia and that's fine with me, dahil ayokong may madamay pa na iba. And that's my biggest mistake, dahil hinahayaan ko na lang na binubuli ako, at hindi na nagsusumbong sa teacher ko or principal lalo kay Lola, na busy sa kanyang business tapos dagdagan ko pa, wala rin naman na magbabago sa mga ugali nila, kaysa lahat sila ma-expelled like my previous school. How they bullied me. Lagyan ng something like bato o basura ang bag ko, sulatan ang chair or table ko, at kung ano pa ang matripan nila na gawin sa akin. Minsan habang nasa CR ako paglabas ko galing cubicle, ay nasa harapan ko na sila para humingi ng pera, at kung wala akong maibigay ay minsan sinasampal ako. Marahil may isa sila na leader na takot sila, kaya kung ano ang gusto ng leader, kaya susundin nila, walang iba kundi si Leilana. Isa sa matalino sa klase at maganda manamit, pero simula na nag-transfer ako ng school, at dito pa ako sa school ng Batangas na padpad, kaya iyong inggit niya. Na unti-unti ko nang naiintindihan, ay isa sa rason kung bakit niya ako inaaway o binubuli, dahil sa family background ko. Hindi naman sa matalino ako, pero may mga subjects talaga na mas madali sa akin na sagutin. Kaya marahil isa iyan sa dahilan, na hindi niya ako nagustuhan bilang estudyante o kaklase man lang, dahil nalalamangan ko siya, kung may mga projects sa school na kailangan ng salapi, ay willing si Lola na mag-donate, kaya sobrang madali na lang sa kanya, kaya ang mga mata ng mga kaklase ko kapag alam nila na malaki ang itinulong ni Lola Alma, ay bulgaran ang pagkasabi nila na kaya ako nakapasa sa mga subjects, dahil kay Lola Alma, dahil sa donation na tulong sa paaralan, ay akala nila, binabayaran ni Lola ang school para makapasa ako, like hindi naman totoo, dahil nagsusumikap ako para makapasa. Pero ayaw nilang maniwala. Tulad ngayon, nasa likod kami ng isang bakanteng school building,
na hindi na ginagamit ng ilang taon. Nakapamewang ang 4 sa kanila, nasa 6 sila na kaklase ko na nakaharang sa akin. Wala si Natalia ngayon, dahil absent buong class. What do you guys want from me this time? I give you all 1,000 penny, iyan na lang ang meron ako na pero. Isang sampal ang binigay ni Berlin sa pisngi ko, mabuti na lang at hindi tumabingi ang mukha ko, dahil ayokong makita nila na hindi ako malakas, na hindi ko sila kayang labanan. Pero marami sila, hindi ko sila kaya. Kaya sa ganitong paraan ko na lang ipakita na matapang pa rin ako, kahit na malabo na magpakita si Vino sa akin. Di ba sabi ko sa'yo, dagdagan mo? Bingi ka ba? Ilabas mo ang wallet, at nang makita namin, girls, kunin ang bag niya at halughugin, at baka inuuto lang tayo ng babae na ito, mayaman ka at mapera, dapat marami kang pera na dala, di ba? Galit na wika nito Agnes sa akin. Kinuha ni Lina ang bag ko, at siya na ang nagbukas, at walang palem na binaliktad ang bag ko, kaya nagkalat ang lahat na nasa loob nito sa semento. Agad nilang hinanap kung may nakatago pa na pera sa mga gamit ko, kahit wala naman talaga. Hindi naman ako mahilig magdala ng pera, lalo at may baon naman ako, wala naman akong bibilhin dahil may taga-libre sa akin. Nakita ko na kinuha ni Agnes ang palbo ko at binuksan ito. Tumangala siya sa akin at tumayo, habang nakangisi at walang paabi na binuhos ang laman ng palbo sa ibabaw ng ulo ko, kaya nagkalat ito sa katawan ko. Tanging pagsinghap na lang ang kaya kong gawin, dahil wala na akong magagawa pa dahil sa ginawa nila sa akin. Nagtatawanan sila at tinutulak ako ni Lina, na panay actress ko naman at dahil na out of balance. Kaya napaupo ako bigla sa semento, napalakas yata ang pagbagsak ko, kaya naramdaman ko agad ang sakit ng puwet ko. Unti-unti nang naglalaglagan ang luha ko habang nakayuko. Ganito rin ang nangyari noong nag-aaral pa ako sa Pasig, na may estudyante na nambuli sa akin, kaya expelled yung kaklase ko na iyon sa school, dahil sa tulong ni Lola Alma, at para hindi ko maalala na ganoon ang sinapit ko, kaya lumipat na naman ako ng paaralan. Dati kaya ko pa silang labanan, pero nararamdaman ko na mas malakas ako sa nambubuli sa akin kaya ayon, naghanap sila ng kakampi. Sa pag-aakala ko na matiwasay na ang lahat sa akin, ay hindi pa pala, dahil ganito pa rin ang nangyayari sa bago kong paaralan. Different people but same scenario. Oh, akala ko ba matapang ang angkan nyo? Bakit parang nabulok ka riyan? Wala ka palang silbi, babae ka. Duro ni Agnes at nagtatawanan sila. Bukas dapat 1,000 pesos each kami lahat. Kung ayaw mong ibigay iyon and then, malilintikan ka kay Leilana. Alam mo naman kapag magalit iyon. Wala kang kawala sa mga sampal niya, mabuti nga sa akin, mahina lamang, pero sa kanya ay baka buong buwan mamamaga ang makinis na mukha na iyan. Until now, maingay pa rin kayo, buti na lang at naka-record ang mga pinagsasabi niyo sa cellphone ko. Napasinghap sila dahil sa narinig na boses lalaki, na nagsalita malapit sa amin, nang silipin ni Tina ang side ng building, ay bigla na lang siyang namutla, at naglakad pabalik sa kanyang mga kaibigan. Napangiti ako na lumabas si Vino, habang bitbit ang kanyang cellphone. Magulo ang buhok niya, marahil after ng kanyang klase ay nagtungo siya sa likuran para matulog. Second year high school ako ngayon, at siya naman ay graduating na, ilang month na lang ang hihintayin wala na akong tagapagtanggol. Wala na siya na laging nariyan sa akin para tulungan ako. Dahil siguro sa takot kay Vino, kaya sila nagsisitakbuhan at iniwan ako na puno ng pulbos ang katawan, lalo ang buhok at kung saan-saan na napupunta ang mga gamit ko sa semento. Naglakad si Vino patungo sa akin, kaya ngumiti ako, habang siya ay magkasalubong ang dalawang kilay. Vino, nasaan ang apo ko? Oh my goodness! What happened to you, apo? Boses ni Lola ang narinig ko sa aking likuran. Pagpasok ko sa classroom kinaumagahan, ay halos lahat ng mga kaklase ko ay nakangiti na sa akin, at binabati ako. Nakapagtataka lang dahil hindi naman sila ganyan. Anong sumanib sa kanila, at nagkaganyan sila. Ngumiti na lang ako pabalik, though it's weird dahil naninibago ako sa treatment nila sa akin. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad patungo sa aking upuan, na malinis na yata ngayon dahil walang sulat o scratch man lang, at hindi na pinapansin ang mga classmates ko na parang ewan kong makatingin. What happened ba noong Friday? Sinaktan ka na naman nila.
Tanong ni Natalia sa akin. Katabi ko siya, kaya malaya siyang nakapagtanong sa akin. Kinuha ko ang notebook and pen sa aking bag, at sinarado bago sinagot si Natalia. Lagi naman, di ba? Kung hindi sa iba na estudyante, ay ako naman ang nakikita nila, as you can see o look. Pinakita ko sa kanya ang kanang pisngi ko, na namumula pa rin hanggang ngayon, at ang braso ko na may sugat dahil sa ginawa nila sa akin nung Friday afternoon. Oh my, oo nga at kitang-kita nga siya na. Lalo at maputi ka kaya klaro ang sugat mo. Ganoon din nung nakaraan. Mabuti na lang at na-expelled na ang mga gumawa niyan sa'yo. Natigilan naman ako sa pagsusulat dahil sa sinabi niya. Ano raw? Anong sabi mo? Na-expelled? Sino? Ang mga nagbully sa akin. Lahat ba sila? Kailan pa? Hindi ko alam ang tungkol dyan. Sino ang nagsabi sa'yo? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Oo nga, as you can see diba? Wala sila ngayon sa classroom. Maarte niya nasabi sa akin. Kinuha niya ang kanyang makeup kit, at naglagay siya ng lipstick sa kanyang bibig. Wala pa naman ang teacher namin, kaya maingay ang mga estudyante at isa na kami roon. Nilibot ko naman ang mga mata ko sa classroom, at totoo nga ang sinabi niya na wala ang mga mukha ng mga nambubuli sa akin nung Friday. Anong ginawa ni Lola? Ginawa niya agad ng aksyon lahat. Ang bilis naman. Kaya pala noong araw na nangyari sa akin, ay hindi talaga tumigil sa kakatanong si Lola, kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin sa school, simula nung lumipat ako dito sa Batangas. Kaya ayon, sinabi ko sa kanya, na the same noong nag-aaral pa ako sa Pasig, ay nabubuli rin ako sa pangalawang school ko na ito. Kaya pala, pagkatapos kong kausapin si Lola, ay naging busy rin siya sa telephone niya. May narinig pa nga ako na galit si Lola, kung sino ang kausap niya sa phone, marahil ay may tinawagan siya na importante na tao, at hindi siya pinakinggan or ano ba, tungkol na pala ito dito sa kinasasangkutan ko. Akala ko kasi wala lang, dahil pagkatapos na makita ako ni Lola na nakaupo pa sa sahig sa likod ng bakanteng building na iyon nung Friday, ay dinala agad niya ako sa ospital, kahit sinabi ko na ayos lang. Ako ay hindi siya nakinig, hanggang sa nakarating sa bahay ay busy na siya sa mga tawag. At si Vino naman ay umuwi na kasama ang kanyang driver. Akala pa nga ni Lola na involved siya sa pambubuli sa akin, dahil hindi man lang inawat ang mga kaklase ko na nambuli sa akin. And explained to my Lola who's Vino kaya hindi na isinama, at hinayaan na makaalis kung saan kami. Oo nga, and not only that, pinaalis na rin ang principal at teacher, at mga guards na nagbabantay, dahil sa may Stevie nga, pero hindi man lang nila binigyan ng pansin na may nag-aaway na pala sa campus ng school natin. And don't worry, hindi lang naman ang lola mo ang may pukanan ng lahat, kundi marami rin na parents na concern, dahil sa may mga estudyante na ganyan o mga anak nila na tahimik lang, at nung tinanong kung may nambubuli din ba sa kanila kaya ayon, marami-rami rin ang lumabas na maging biktima ng bullying, at alam naman natin na bawal iyan. That's a crime. Katulad natin sila, na nag-aaral, pero kung umasta sila sa atin parang mga anak sila ng president, at reyna, hindi naman. Tapos may ganap ang maging siga sa school campus. Reklamo ni Natalia habang ang kilay naman niya ang pinagdiskitahan. Mahilig siya sa make-up, kaya hinayaan ko na rin. Nalulungkot ako dahil hindi maganda ang record nila sa school. Higit sa lahat, binigyan nila ng kahihiyan ang kanilang mga magulang na nagpapaaral sa kanila. I'm doing my best para matuwa ang lola ko sa akin, kahit na ginaganyan nila ako, but I guess ang time na rin ang nagutos na tama na ang mga pinaggagawa nila na bullying from students. Naakala ko ako lang ang nakakaranas ng ganyan, pero marami rin pala kaming tahimik lang, at ngayon, ay sana man lang, natuto na sila kung nasaan man sila ngayon. At sana sa katulad ko na nakaranas ng bullying, ay nakamtam namin ang hustisya, lalo at mali na maging tahimik ka lang, sana pala naging matapang na lang ako ulit, para maipaglaban ko ang sarili ko, but I'm not, and that's my biggest mistake. Lola asked me, kung gusto ko ba raw mag-transfer ng ibang school, but declined her offer kasi mag-a-adjust na naman ako sa surrounding and people. Naging maganda ang araw ko, at nagkaroon ako ng peace of mind, dahil sa nangyari. When I'm about to ask Lola, kung ano ang ginawa niya ay hindi niya na dinetalye sa akin lahat, para hindi na ako mag-alala. Naging close ko na rin ang mga kaklase ko, na noon ay may dahilan kung bakit ayaw nila akong lapitan,
At iyon ay nahihiya sila sa akin, dahil akala nila mataray ako. Hindi nila alam na nahihiya rin ako sa kanila, lalo at transferee student lang ako sa bagong private school here in Batangas, na merong share si Lola sa paaralan na ito, but still I'll explain my part na, hindi dahil may share si Lola Alma, ay maging siga na ako sa school. I want to keep my low-key profile as long as I can. Tanging si Natalia lang ang naging close kong kaibigan, dahil kilala ni Lola ang kanyang mga magulang sa Batangas. Ngayon, sumama na ang mga kaklase ko sa mga lakad ko minsan, or ako sa kanila, pantang mall man yang pupuntahan namin, o saan lang namin maisipan na pumunta. We're having fun and I think sa wakas I feel like limang free for what happened. Naging maayos ang takbo ng buhay ko bilang estudyante. Naging close na rin ako lalo kay Vino, at dahil kilala rin ni Lola ang pamilya niya, kaya minsan, sumasabay ako sa kanya pag-uwian na. Nadadaan lang ang bahay namin bago sa kanila. Nasa isahang sasakyan na lang kami. Pwede namang mag-drive si Vino, pero ayaw ng mga magulang niya, kaya wala siyang magagawa kundi sundin ang mga magulang, saka na lang daw kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral ng high school, unless kung nasa subdivision lang nila. Like me, may kaya rin ang pamilya nila, but I'll live a life na hindi umaasa sa luho ng mga kamag-anak namin. Pinalaki ako ni Lola na simple lamang, at hindi naging spoiled to buy something na mga luho, lalo at hindi naman kailangan kaya siguro naipon lang ang pera ko sa bank account. Maybe bilang dalaga, ay hindi ko pa alam kung paano gagamitin ang pera na iyan sa tamang pamamaraan, pero unti-unti ay nag-isip na ako ng mga next plan ko for my future. Kaya kahit wala man akong mga magulang, ay nariyan si Lola Alma to guide me and love me unconditionally. Recently ko lang nalaman, na hindi pala ako totoong anak sa kinikilala ko na ina, she is my father's mistress. My stepmom Miligrosa, and for the peace of mind, ay umalis sila sa bahay, at nagbukod kasama ang anak niya. Wala akong problema kay Ate Jean, dahil maganda ang pakikitungo niya sa akin, kaya kahit papano ay natanggap ko ang katotohanan, kahit alam ko na malabo na, para maitama ang lahat ng mali ng ama ko, ganoon siguro, lahat naman talaga ng tao ay makasalanan, ang kaibahan lang, ay ibang-ibang way kung saan, at paano tayo naging makasalanan sa mata ng iba. We are all humans. We made mistakes, and it's your choice. Kung ang mali na iyon ay itatama mo na habang maaga pa o magpakatangay ka sa agos ng iyong kasalanan. Ate and I are in good condition, we sometimes spend time together roaming around or visiting our house, nasa Maynila sila ngayon. Meron kaming bahay sa Maynila, pero mas gusto ko muna rito sa Batangas. And I don't have any problem staying in our new house. Handa ka na ba? Tanong ko kay Zane, habang nasa biyahe kami pauwi ng bahay. Handa na nga sabi, lahat ng gamit ko na dadalhin ay nasa malita na, baka ikaw ay hindi pa. Ani nito sa akin. Ang Sungit naman, nagtatanong lang. Nakamalita na rin kaya, nagpatulong ako kay Yaya and we are ready to go. Excited ko na sabi, Vino and Elle, together with his parents, are planning to visit Japan this weekend. Of course kasama ako, for the first time mahabang araw o oras na makasama ko ang mga magulang ni Vino. Makikilala ko rin sila ng lubusan, minsan kasi kapag may parents meeting sa school, ay saka ko palang nakikita ang mga magulang niya, at hindi naman ako ipinakilala ni Vino. Tapos napatili ako dahil biglang gumiwang ang sasakyan, at bumangga ito sa isang puno. What happened? Tanong ko habang nanginginig. Baba. Biglang may sumigaw sa harapan namin pagbukas ng sasakyan. Sino kayo? Vino asked, habang hinahawakan ako sa kamay, dahil sa nanginginig pa rin ito. Baba sabi, kung ayaw niyong pasabugan ang mukha niyo, tulad ng driver niyo. No, kuya. Sunod ng sigaw ko, ay pagputok ng baril ng lalaking kalbo sa ulo ng driver ni Vino, at halos hindi ako makapaniwala, na kumalat ang dugo niya sa amin. Nagdilim ang paningin ko dahil tinakpan ni Vino ang mukha ko ng kanyang palad, para siguro hindi ko makita ang nangyayari pero huli na. Nanginginig ako sa takot na matulad kay Manong. Si Manong na walang kasalanan. Bababa kayo, o papatayin ko isa sa inyo. Baba, just please don't hurt her, huwag na huwag niyo siyang saktan.
Pakikiusap ni Vino sa apat na lalaki na naroon. Bumaba kami ni Vino sa sasakyan, at itinago niya ako sa kanyang likuran, habang hawak ang aking kamay. Naiwan sa loob ang mga bag namin, at tanging uniform lang ang suot namin at walang iba. Isinakay kami sa itim ng kotse, at nilagyan ng tali ang mga kamay namin, at pirang ang mga mata. Tumigil ka kung ayaw mong patayin kita. Pilit kong itinago ang iyak ko, sa kadahilanan na patayin nila ako. Kung hindi ka sumama, edi sana wala ka riyan dyan, pero pwede na, di ba pare? Pwede na natin pagsyagain, kung wala pa ang hinihingi natin na ransom sa batang lalaking ito, ay pwede natin silang paglaruin ng apoy. Narinig kong sabi ng lalaki, habang tumatawa, pero hindi ko maintindihan ang ibig nilang sabihin. Naramdaman ko ang kamay ni Vino na humahawak pa rin sa akin, marahil pinaalam niya na riyan lang siya sa tabi ko, at hindi niya ako iniwan. Anong kailangan niyo sa amin ha? Matigas na bigkas ni Vino sa kanila. Narinig ko na naman silang tumawa ng malakas, dahil sa tanong ni Vino sa kanila, at ito ako, pinipigilan na umiyak ng malakas para hindi nila saktan, isa sa amin ni Vino. Lola Alma, save US. Lola, alam namin na mayaman ka bata, kaya simple lang naman ang gusto namin, at sana magtulungan ang mga magulang mo, kung gusto pa nilang makitang buhay kayong dalawa. Ani ng isa sa kanila, at humahalaklak ng tawa sa buong biyahe. Hindi ko pa rin maiwasan na kabahan, kung ano ang gagawin nila sa amin. Pera lang ang kailangan namin. Pera kapalit ng buhay nyo. Dagdag pa nito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan kung paano nila patayin ang kawawang driver ni Vino. Buong buhay ko na siguro iyon na maalaala. Narinig ko na huminto ang sasakyan, at pilit kaming ipinababa. Narinig ko na laging binabanggit ni Vino na huwag akong saktan. Lakad. Utos ng isa, at dahil sa takot kaya sumunod ako, at alam ko na ganoon din si Vino. Hindi ko alam kung saan nila kami dinala. Sana naman makauwi na kami ngayon, malamang hinahanap na ako ni Lola. Ang lola ko. Halos mapatili ako, nang bigla akong itinulak ng lalaki, kaya nakasubsob ang katawan ko sa sahig, pagpasok namin sa hindi ko pa alam na lugar. Saan ito? Anong lugar ito? Boses ni Zane. May tumanggal sa piring ko, at nang dahan-dahan kong buksan ang mata ko, ay nakita ko agad si Vino na nakahiga na rin sa kama, dahil baka tulad ko binalibag din siya pagpasok sa isang kwarto na abandonado. Halos sira-sira na ang mga haligi at kisame. Vino, naiyak ko na tawag sa kanya, kaya agad niya akong tiningnan, at pilit na tumayo kahit may tali ang kamay sa likod. Are you okay? May masakit ba sa'yo, ha? Tanong nito sa akin. Umiling ako dahil okay pa naman ako. Ikaw, itinulak ka rin ba? Agad siyang tumanggo sa tanong ko. Ano kaya ang kailangan nila sa atin, ha? May idea ka? Bakit nila tayo dinala rito? Anong kasalanan natin? Sunod-sunod na tanong ko. Hinahanap na ako ni Lola Alma ni Vino, uwi na tayo, please. Hindi ko na mapigilan na umiyak sa harapan niya, habang nanginginig ang mga kamay ko. Umalis ang mga tauhan, kaya malaya kong makausap si Vino. Papatayin ba nila tayo, tulad sa ginawa nila kay kuya? Mas lalong lumakas ang iyak ko, kaya pinagdikit niya ang mga noo naming dalawa. Maliligtas tayo, okay, maliligtas tayo, kaya huwag kang mag-alala. Nandito lang ako, di ba ako ang superhero mo? Ako di ba? Kaya magtiwala ka sa akin, makakalaya rin tayo sa mga kamay nila. Ngayon lang ito Shana, bukas, malaya na tayo, isipin mo na isa lang itong panaginip, Ham. Talaga, ayaw maniwala na kinidnap natin ang alaga nila, gagang katulong na yon. Napabilang kami sa pinto, na may nagsasalita, habang papasok sa kung saan kami naroroon. Dahil mo ulit ang cellphone. Sabi ko sa iyo na dalhin ang cellphone ng mga bata na ito, umalis naman tayo agad sa kotse, baka andin ang cellphone nila, sambit ng isa pa nilang kasamahan. E di kung dinala natin, matrack nila ang kinaroroonan na ito, na pinagdalhan natin sa kanila, bobo ka ba? Senggal ng kalbo sa kasama niya na kalbo rin. Sabagay, anong gagawin natin sa kanila? Tanong nito sa kasama niya. Hayaan na muna natin sila riyan, at maghintay na sagutin tayo ng mga magulang nila. Sambit nito. Naramdaman ko ang paghawak ni Vino sa kamay ko, na hindi na yata tumigil sa panginginig.
Lumabas ulit ang mga lalaki habang nagtatawanan, at hindi ko maintindihan ang mga sinasabi. Makakaalis tayo rito, huwag kang mag-alala, ililigtas kita, okay? Huwag ka nang umiyak. Mahinang bulong nito sa akin. Pilit niyang tinanggal ang pagkatali sa kamay ko, at mabuti na lang na natanggal naman niya ito. Masakit. Mawawala rin yan. Wika ni Vino. Ang tali na sana ni Vino ang tatanggalin ko, pero bigla na namang pumasok ang dalawa, at tumatawa na lumapit sa amin. Wala ka ng tali. Bakit sa tingin niyo ba makakalayas kayo rito? Hindi, mamatay muna kayo bago kayo makalabas sa bahay na ito. Kaya huwag na kayo gumawa ng hindi maganda mga bata, dahil hanggat hindi binibigay ang pera sa amin, ay magiging bihag kayo namin. Sambit ng isa sabay tawa. I hate you. Sigaw ko sabay sa lalaki, at napaigik ako, nang binigyan niya ako ng sampal. No, huwag na huwag niyo siyang saktan. Pagmamakaawa ni Vino, kaya mas lalo akong naiyak. Hinarang ni Vino ang katawan niya sa akin, kang bata ka, ang tapang mo ah. Gusto mo bang bitiin kita patiwarik? Galit nito sa akin, kaya mas lalo akong itinago ni Vino sa likod niya. Huwag niyo siyang saktan, pakiusap. Kung sasaktan niyo siya ako lang dapat, ako lang huwag lang siya. Vino. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.